Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Matapos ang ika-6 na magkasunod na linggong taas singil sa presyo ng gasolina, asahan sa susunod na linggo ang pagbaba sa higit kumulang 80 centavos sa kada litro. Sa kabilang banda, patuloy pa rin ang aumento sa presyo ng kerosene at diesel sa susunod na linggo, kung saan ito na ang magiging ika-6 na magkasunod na taas singil sa mga produkto. Tinatayang tataas ng nasa 40 centavos sa kada litro ng kerosene, habang bahagya naman o 5 centavos naman ang asahang idadagdag sa kada litro ng diesel. Isang dating miyembro ng Marine ang sorpresang tumestigo sa pamamagitan ni Senator Rodante Marcoleta para sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee nitong Huwebes, kaugnay ng imbestigasyon ng maanumalyang flood control projects. Kaniyang ibinunyag ang isang sistemang kanya umanong pinasangkutan kasama ang umanong ilang mga mambabatas. Narito ang detalye. Isang dating Marine soldier ang naging surprise witness ni Senator Rodante Marcoleta sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee nitong Huwebes, kung saan kanyang isiniwalat ang mali-maletang mga pera na kaugnay sa flood control projects. Tahasang ibinunyag ni Orly Regala Guteza ang umano'y sistemang kanyang kinasangkutan na kung kanilang tawagin ay paghahatid ng basura na nangangahulugang pag-deliver ng pera sa ilang mga mambabatas. Sa kanyang paglalahad, December 5, noong nagdaang taon nang ma-hired umano siya ni Ako Bicol Party List Representative Elizaldico upang simula ng kanyang duty. Trabaho niya umano ang maghatid ng pera na nakalulan sa maleta at ibibigay sa dalawang lalaking may alias na Paul at Mark na ayon pa sa kanya, taga-bilang at taga-check din umano ng halaga ng pera. 3 beses rin umano kada linggo ang nagiging delivery duty niya. 3 beses sa akin, pero based doon sa group chat namin is, kasi namomonitor ko po yung group chat ng movement ng duty ng basura. Is 3 times a week, most likely, lalo na pag December. Pare-pareho ba yun? Kung ilang maleta na deliver mo, ganun din yung ibang grupo na halaga o na amount ng maleta, equivalent na maleta? No, Your Honor, hindi ko na sila mamonitor kung ilan yung maleta na idinideliver. Pero 3 times a week ang delivery doon sa 42 Forbes. Most likely, Your Honor. Sinasabi mo ng bahay ni Speaker. Yes, Your Honor. Samantala, August 5 ngayong taon, nang siya ay tuluyang mag-resign sa pagiging bagman. Ang dahilan ng pagiging testigo ni Guteza sa Blue Ribbon ay sa pamamagitan ni Mike Defensor na tumawag kay Marcoleta bago ang pagdinig dahil sa may nais umano itong isiwalat. Kahapon po, mga pasado po 2:00 ng hapon, tumawag po sa akin si former Congressman Mike Defensor. Tinanong ko po kung ano ang kailangan niya. Meron daw pong isang tao na matagal na po niya kung gustong kausapin para sa isang paglalahad ng kanyang nalalaman tungkol po sa ating iniimbestiga sa committee ito. Bagamat mabigat ang mga inilahad ni Guteza sa Senate panel, tumanggi ito na mapasailalim sa Witness Protection Program at sa iba pang mga proteksyong inalok sa kanya sa Senado. Anya, kaya niya na ang kaniyang sarili at ginagawa niya ang voluntaryong pakikilahok sa investigasyon dahil ito ay bukal sa kanyang kalooban. Mariin namang pinasinungalingan ng mga mambabatas na kanyang mga idinawit sa kaparehong araw ang mga naturang paratang. Kaugnay naman ito, tiniyak ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla na magsusumite ang kagawaran ng rekomendasyong ipa-freeze ang asset ng ilang mga naibunyag ding mga pangalang umano'y sangkot sa katiwalian. Ilalagay na rin natin yan. Okay? No, we will have to protect the interest of the state. Ano tayo dyan? Wala tayong sisinuhin. Mahirap tong kasong to. But ang aming sinasabi dito, wala tayong sisinuhin dito. Lahat ng kinakailangan mailbo, lahat ng kailangan ng freeze order, lahat ng kinakailangan hahabla natin. Sa ngayon, wala pang itinakdang petsa kung kailan magpapatuloy ang pagdinig na ito ng Senado tungkol sa maanumalyang flood control projects. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network.
Matapos ang pahayag na binitiwan ni dating DPWH Yusek Roberto Bernardo sa Senado, kaugnay ng mga sangkot sa anomalya ng katiwalian, ay itinanggi agad ito ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Sa kanyang pahayag, anyay walang katotohanan ang paratang. Paglilinaw niyang hindi siya sangkot sa anumang alokasyon ng pondong kaugnay ng DPWH o kahit ang aligasyon mula sa DepEd. Naninindigan si Bersamin bilang isang matagal ng lingkod bayan na hindi ito nararapat sa kanyang paninilbihan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Presyo ng gasolina, asahan ang pagbaba sa susunod na linggo. Kerosene at diesel patuloy pa rin ang aumento. PCG, nailigtas ang 26 na mga residente sa Batangas mula sa bagyong Opong. Administrasyong Marcos binatikos ng isang foreign social media page. Pag-deliver ng mali-maletang pera sa bahay ni na Representative Saldico at Representative Romualdez isiniwalat ng dating Marine. 8 Chinese at Taiwanese nationals sa Isabela arestado bunsod ng illegal mining. Jessica Sanchez wagi sa America's Got Talent Season 20. Batas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.